magandang hapon sa inyo lahat. Yes, Magandang magandang hapon hapon po. Good po. afternoon sa inyong lahat, mga netizen Opo. Good viewers. afternoon po. Good afternoon. So, Martes ngayon, tayo po ay nakafocus sa mga talakayan na tungkol po sa technology. Yes, Ayan. opo. Yes. Okay, kung nababalitaan niyo po mga kaibigan yung tinatawag na Internet of Things, ano ho, na nagpapabago sa mga pamamaraan kung paano solusyonan yung iba't ibang problema, kasama po dyan ang tungkol sa animal healthcare, kung saan yung internet na ang parang lagi niyong pupuntahan. Ganun kasimple lang, internet, ano ho. Ang sasaguniin mo, pag meron ka problema, type ka, tapos Yes. ganun ka, no? Tapos, meron pang kadugtong niyan na yung napakatagal na po nating dekada na bahagi na ng buhay natin. Dekada to kasi kasama na sa mga pelikula, pati yung mga artificial Yes. intelligence, di ba? Yes, opo. So, lahat yan magkakakonekta po na iniuugnay naman natin sa real life na yung mga bet natin ngayon, mukhang sabi nila, mapapalitan na ng pagsangguni natin sa internet at sa iba pang mga kagamitan, sensors, automation, everything, hindi na tayo sasangguni sa bet. Kaya nga, para bang in the near future, cyborg, yung napapanood niyo sa movie. yan. Yes, Yes, opo. Diba? Ganun nga po. Parang pagdating ng araw, wala na rin kami dito. Ang maririnig niyo dito, panay robot na. Di ba? Tama po Oo. yun. So actually yung ano niyan, yung vet na yan, ang sinasabi, 3 to 5 years pa. So hanggang ngayon pinag-aaralan pa. Oo. Ang nakakatakot niyan, mga partners, alam nyo ba, dahil nga doon sa AI, artificial opo, intelligence, inisip nila na ngayon, na may ginagawa na to, Oh yes, ginagawa na. monkey AI na magiging vet and doctor. Monkey. Unggoy, You Abay, see? sa ngayon na, marami na rin naman ganyan. Marami unggoy. Marami unggoy. Pero actually kahit hindi unggoy nagiging Yes. vet, di ba? So, kumbaga, pag may problema ka sa hayop, hindi ka natatawag ng vet. Ang gagawin mo lang, una, mag-internet ka muna. Yes. Kasi meron na ngayon parang kalipunan ng mga Yes. pagsolusyon sa mga problema sa Yes, opo. internet. Lahat po kasi ng Lahat bagay na. makikita na sa internet ngayon. Oo. So, dito na, para bang magkakaroon na tayo ng pagbabago. Ayan. So, wala na yung ating mga bet na nasa tabi ni Miss Ana. Ngayon, Internet of Animals. Kasi di ba may Internet of Things? Yes. Doon sa Internet of Things, meron tungkol doon sa Internet of Animals. Ayan. So doon nalalaman natin na marami na po tayong masasangguni doon. Ayan, katulad nito, ano pa ba to? Bago tayo pumunta sa ating video, para mas Yes. maintindihan ng ating mga kababayan. Natatakot naman ako dyan. Parang ayoko nang makita yan Sabi nga, what you don't know won't hurt you. Yes, tama po yun. Tama yun. Pero kasi data ang pinagbabasihan nila dyan datos. Sa artificial intelligence, na nababasa yan ni Sir Darrell dahil siya more sa ganyan. Sa artificial intelligence, kukunti kasi ang data. So, sa Internet of Things or IoT, doon sila kukuha ng mas marami. Yung algorithms yung, kasi ang parang ano dyan, di ba, Miss Ana? Yung mga apps na tinatawag nila, kinukuha nila yon para magkaroon nga ng katulad ng robot. Actually, doon nila yung kinuha. Doon sa internet. Opo, yes. Bali, ganito po kasi yung sequence na nangyayari dyan. Bali, magde-develop po yung programmer or yung developer ng AI, but then lahat po ng information, lahat po ng sinasabi natin na alam ng robot, alam ng AI, sa internet pa rin po nanggagaling. Or sa mga tao na nag-feed sa kanya, nagbibigay sa kanya, nagbibigay sa kanya ng data. Actually, meron nga pong na-develop ng AI ngayon sa Japan. Hindi ko lang po pwedeng banggitin yung company nila, pero na-develop na po yung AI na capable na po siya na matuto sa mga nasa tabi niya. Oh. For example po, sir, ako po yung AI. Tapos si Ma'am Ana po yung parang teacher ko. Kung ano po yung gagawin niya, pag may inutos sa kanya, pag sinunod po niya, yun din po yung matututunan ko, susunodin po ako. Pipikapin niya. Yun po yung mapipick up ko. But then, pag sumuway po siya sa utos, marireprogram na naman po ako na pwede pala akong sumuway sa utos. Parang ganun po. Alam niyo, sa totoo, dito sa office, meron tayo niya, artificial intelligence. Yung ginagamit, hindi, meron tayo. Yung binili kong program, Okay. yung inilalagay mo sa tao, probe. Meron sa palad yata, meron sa batok. Yung probe, didikit mo yun dun Tapos,
kukunin yung tinatawag na energy, yung chi. Chi, Madidetect niya kung ano yung organs mong may problema. Okay. Kung ilang percent na lang siya gumagana. Correct. Yung liver mo, lahat. Tapos at the same time, meron din yung program na ibibigay na sa'yo kung ano yung gagawin mong gamot. Yes. Sa katunayan na Sir WBA, nagpaganyan ako recently. MRA. Tama ba ang analysis? Opo, tama. Talagang So, tama. ibig sabihin yan, ngayon na pala, laganap na yung AI na yan, hindi lang natin masyado naalalaman na yung doon pala siya nanggaling. Yes, sobrang kahit po pag tumawag kayo sa telepono, yung mga answering machine, mga AI din po yan. Pag may binigay po kayong scenario, kung saan na po silang mag-escalate, kung ano pong problema, sila na po yung mag-calculate kung anong dapat gawin. Minsan nga isang company, nagre-reklamo ko na since nung computer na yung AI na artificial intelligence, sabi niya, press number 1 for any complaint. Wala na, hindi ako Thank you. So, ayun, para po maintindihan ng ating mga kababayan, talagang lahat po ay ito na magbibigay ng pagbabago sa lahat ng buhay natin. Yung Internet of Things, yan ang parang breeding ground kung saan nakakakuha naman ng datos ang artificial intelligence. Yes. So, ang problema lang dito sa topic nating specific, ay yung bet, mga kalipunan ng bet, nagpasok ng mga datos sa internet. Yes, opo. Yes, Meron po talagang, pwede po talagang, ang internet po kasi, ang silbi po kasi ng internet is collection ng data. Sila kino-collect ng data ng internet yung data galing sa mga tao. Sa tao, kumbaga lalagay doon, tao na lang. Tao rin po talaga. Pero hindi nag-isip yung tao na pagdating ng araw, sila rin na maapektuhan. Yes, opo, tama. Kaya nga, di ba sabi nga sa Bible, man's creation destroy itself. Yes, tama po. At ang nakakatuwa pa doon, sabi nga, dahil meron na tayong mga tablet, laptop, smart TV, may smart ref na rin ngayon. Na kapag pupunta ka doon, nabasa mo ba yun? Oo. Ay alam na nung ref kung ano yung dapat mong kainin, hindi mo dapat kainin. Naka-program. Oo. By year 2020, kung i-drawing nila yung kung ano mangyayari, pagpasok mo pa lang sa bahay mo, may mga signal na, sensor. Pagod ka ba? Masasense na agad yan nung ref, nung temperatura, pati nung speaker mo ng sound. So kung pagod ka, sa halip na magpatugtog siya ng rugged, yung medyo kalmado. May kanya-kanya din naman Mag-a-adapt sa lahat. Alam ko yan, meron yan, yung PRF. Yung PRF, ano yung sabihin ng PRF? Yes, pakialam merong ref. Yan yung bagong brand. Yan nga daw kasi may sensor na. Kaya, and sensor is artificial intelligence. Yes, artificial intelligence po ang sensor. Pati naman yung mga robot na tinalakay natin, AI na rin yan. AI. Yung mga cellphone po natin, considered din po sila as AI. Pagka po, kung sino man yung mga yayamanin na gumagamit ng iPhone, yung si Siri, AI din po yan. Pwede po kayo magtanong doon. Almost lahat po ng bagay na ginagamit natin sa bahay, AI na rin po talaga siya. Kita mo, 2018 na ngayon, mga partners. Konti na lang. Ang hula nila, pinakamaagat by year 2020, 50 billions object konektado na lahat sa internet. Yes, opo. Actually, ngayon po, almost 70 to 90% na po nagagawa ng ganong bagay. So, lahat ng gusto mong itanong, doon na pupunta. Hindi ka na magkakaroon ng actual na consultation sa vet mo. So, ano-ano ang mga advantages niyan? Bago natin puntahan yan, doon muna tayo sa video. Yeah. The Internet of Things is changing much about the world we live in. From the way we drive to how we make purchases, and even how we get energy for our homes. Sophisticated sensors and chips are embedded in the physical things that surround us, each transmitting valuable data. Data that lets us better understand how these things work and work together. But how exactly do all these devices share such large quantities of data? And how do we put that information to work? Whether we're improving the production of a factory, giving city residents real-time updates on where to park, or monitoring our personal health, it's the common Internet of Things platform that brings this diverse information together and provides the common language for the devices and apps to communicate with each other. The process starts with the devices themselves, which securely communicate with an Internet of Things platform.
This platform integrates the data from many devices and applies analytics to share the most valuable data with applications that address industry-specific needs. Let's start with a simple example, a car. After taking a long road trip, Rebecca notices that her check engine light has come on. She knows that she needs to have her car looked at by a mechanic, but is not sure whether it's something minor or something that needs immediate attention. As it turns out, the sensor that triggered Rebecca's check engine light monitors the pressure in her brake line. This sensor is one of many monitoring processes throughout the car, which are constantly communicating with each other. A component in the car called the diagnostic bus gathers the data from all these sensors, then passes it to a gateway in the car. The gateway integrates and sorts the data from the sensors. This way, only the most relevant diagnostic information will be transmitted to the manufacturer's platform. But before sending this organized data, the car's gateway and platform must first register with each other and confirm a secure communication. The platform is constantly gathering and storing thousands of bits of information from Rebecca's car and hundreds of thousands of cars like hers, building an historical record in a secure database. The manufacturer has added rules and logic to the platform. So when Rebecca's car sends a signal that her brake fluid has dropped below a recommended level, the platform triggers an alert in her car. The manufacturer also uses the platform to create and manage applications that solve specific issues. In this case, the manufacturer can deploy an application on the platform called the Asset Management System. This application oversees all of their customers' cars on the road, as well as all the parts in their warehouses. It uses the data from Rebecca's car to offer her a potential appointment time to service her car, directions to the nearest certified dealer, and a coupon for the service. What's more, the app will ensure that Rebecca's brakes are covered under her warranty, that the correct replacement part is ordered, and then sent to the dealership so it is ready when she arrives. But the manufacturer's analysis does not stop there. They have also deployed a continuous engineering application that tracks not only Rebecca's car, but hundreds of thousands of others, looking for ways to improve the design and manufacturing process of the car itself. If the same problem in her brake line crops up in a critical number of other cars, the manufacturer uses applications custom-built for the automobile industry to pinpoint the exact problem. They can see if these cars were made at the same factory, used the same parts, or came off the assembly line on the same day. So what do all these pieces add up to? Streamlined inventory management for the dealer, a better, safer car from the manufacturer. And for Rebecca, it means she can be back on the road faster and get to where she's going safely. All thanks to the Internet of Things. Ganda na explanation, ano? Very convincing and Yes. but they never touch on the what would be the consequences. Diba? Totoo yun. You just look at they just explain about the comfort, the convenience, and the efficiency on the analysis. But actually, in actual practice, those information and gadgets sometimes fails kasi dun sa aking mga sasakyan. Hindi totoo yun. Yeah, so Biglang Alam mo mag-flash yun. yung Tapos like sa yung mga BMW, no? Opo. Meron mag-warning sa ina diyan ng kailangan ipa-service mo. Mga 3 times 'yon. Pag matigas pa rin ang ulo mo, biglang titigil 'yon. Hindi mo na mapapatakbo 'yon. Kailangan ito mo. Kasi kumbaga ko yun ang nakakommand. Kumbaga Program, it's a program that you will be at the mercy of the manufacturer. Kaya, 'Yon. parasahan. Possible. Yes. Ngayon, sa bet natin, pag nagkonsulta ka, hindi na malalaman nung computer na yun yung history nung hayop na kung ano yung nung alaga mo. Kung ano yung naging problema niya. Di ba? Hindi actually, ako sa akin, opinion ko in general maganda. Pero pag ibabalance mo, marami akong matatanggalan ng trabaho. yun ang main factor. Paano yung profession ng mga vet? Di ba? Sabihan mong yung machines were designed to make things efficient or yung analytical capacity nila mas mataas kaysa sa tao. Kasi for example, sample lang ng dugo. Pag binigyan ng dugo, doon makukuha mo na halos lahat ng problema sa dugo lang. So alam na agad. So what happens to the vet? Diba? Kasi sa vet, okay, vet ako, pag nag-consulta ako sa iyo, I'm talking about livelihood not on the kasi
I myself, gumagawa rin ako, pero maingat ako sa lahat ng mga dinidevelop ko. Kasi pag alam ko makakasagasa to, I don't go in that. Opo. Like even when I was handling two huge manufacturing company, yung manpower nila is, let's say 100, na-reduce ko lang sa 10 yon because of my designs of machine. Nung nakita ko yung lahat kaibigan ko, nagpaalam sa akin yung mga tao, "Engineer, thank you very much. Nice knowing you and you've been a good friend to us." Ako, bakit tayo pupunta? Wala kaming travel. We've been laid off because the company said we are no longer needed. Sabi ko, why? Kasi yung mga machine pong dinevelop nyo, dinesign nyo, it can do all our works more efficiently, tsaka wala na mga benefits. Alam mo, yung feeling ko nung para kung binagsakan ng bato, tumalikod ako, talagang umiiyak ako. Sorry ako ng sorry. Kasi since then, hindi ko pre-practice na yon. Very careful ako sa kasi katulad niyan, nag-aaral yung doktor. Ang tagal ng panahon, gumastos siya. Oo. Siyempre, kumbaga kung machine ang papalit yan, magbabayad ka lang sa machine. Paano na yung doc? Diba? Tsaka yung laboratory pagdadalhan niya, paano yung mga taong sisweldo dyan? Diba? But the machine can do all these things. Kasi yung manufacturer ng pharmaceutical, magko-coordinate na lang sa whoever program this. O ito, ganito nagagawa niya. I-recommend na lang niya. So, maraming mawalan ng trabaho. Diba? Yung sa akin, my opinion. Ito naman po, ang opinion ko, according din doon sa nabasa ko. Sa latest issue kasi, February 2018 pa, yung isyong ito. Kaya daw nagkaroon ng camp up, lalo na sa US. Kasi sa US, sa ibang bansa, talagang ang hayop kasi doon inaalagaan, may tax. Kaya medyo ang health ng pet doon ay medyo precious sa kanila. So, ang ginawa, naka-camp up ng ganito, yung mismo mga vet na rin at yung mga tao nagpapaklinik. Gawa ng past 20 years, medyo naging negligence or medyo mataas ang fee ng mga vet at pagpupunta ka daw ng clinic, hindi sila madatnan doon sa clinic. Lalo na kung emergency, appointment, so importante. So kaya nagkaroon po ng camp up na AI sa vet. Kasalanan niyo naman pala mga veterinaryo kayo, kaya nag-develop Sabay ganun po. So to have more information to that, ganun po yung naging issue dyan. Tapos ito naman, hindi talaga daw papalitan ng vet. Ito lang tong machine na to or yung AI na to para sa mga vet, para lang yung first aid na pag dumating doon yung mga kliyente ba simpleng diarrhea lang o kasi yung mga tao din doon hindi rin nila syempre sa US kasi mga busy yung tao hindi na nila napag-aalaman o hindi na nila ginagawa ng wala na sa isip nila kung ano yung basta ang mahalaga lang sa kanila time ng emergency na ganung case lang sa kanilang mga alaga alam nila kung ano kaagad ang papainom kasi hindi na nila kahit pumunta ng vet or kasi may app po na tinatawag yun, application. So, ita-type lang nila, tapos may mag-ano na sa kanila. Kasi, di naman nila ma-avail yun kung hindi yung sa clinic na yon na may app sa kanila. So, ibig sabihin, after nun, re-reviewin po yan ng mga vet pagdating doon sa kanilang clinic, tapos i-email nila kung ano yung tamang prescription or medicine para doon sa kanilang alagang aso. Yun naman pala, hindi naman sa naninisi ako. Diba? Yun to para ma-detalye o ma-correct din po doon sa opinion ko, may pwedeng maganda kung ganong case pero sa ngayon pa naman ay kasi hindi na magiging helpful kasi marami na masasagasaan yung parte ng industriya. Sa ngayon yun yung nagiging idea ng mga study nila yung mga expertise. Correct. Yung mga nag-aaral ganun lang po yung kanilang gustong mangyari pero nasa vet pa rin kung i-avail nila yung AI na yan. Kung tutusin, di ba yung lagi nating, sa akin, lagi ko kung ano man ang nadidevelop, kasalanan palagi ng tao, bakit nag-develop For example, like yung mga machines na sa farm to replace the farmers. Why? Wala nang gusto magtanim Yung mga farmers, binebenta yung lupa nila kasi gusto nila magbuhay sa city.
Opo. Ang ginagawa naman ng mga nasa city, sila yung gusto mag-farming. Yes. Ganon, Oo. di ba? Pati So, nababaliktad. pati yung mga ating house help, Oo. nasan sila ngayon? Nasa abroad, wala rito. Mm-mm. But then, kahit na nasa abroad, yun nga, maraming problema. Kaya, ang Japan, nagdi-develop sana, marami talaga to replace human. Mm-mm. At saka ano pa, robots. sir, yung kakulangan na rin. Sa ibang bansa, parang advantageous yung ganyan. Oh, yes. No? Oo. Kasi doon sa ibang bansa, kinukulang sa mga Vet. magbabantay na vet. O Mm-mm. kita nyo, Yes. ang China, kulang din pala sila. Kaya Yes. nag-resort sila doon sa artificial intelligence na merong mga magse-sense doon sa baboy nila na lahat puro mga tinitignan lang kung nasa na nagpunta, nawala yung iba. Pag merong hindi nasasaga pang nawawala yung isa, Oh, sabihin yes. nun, Oo. pati yung kanilang health na monitor. O pati baka yun na lang ginagamit nila. Artificial intelligence. Kasi nga, katulad nyo, kasi yung mga farm health, yung mga boy, text ng text, napapabayaan yung baboy. Di ba? Totoo yun. Oo. At alam din nila kapag dahil sa sensor, artificial intelligence yung sensor, nakadikit lahat yun sa baboy. Na kapag nagugutom na sila, o anong kulang sa kanila na pagkain, na ganito, pangailangan, sasabihin sa computer yon. So, mag-blink sa computer nung alam nila kung ano ibibigay doon sa baboy. So, hindi na bantayin ang alaga. Ganong kadali. Meron mo yun, Susunod, wala nang talagang susunod, sabi nga, cyborg na tayo. Robots na ang papalit sa tao. Kasi, ang tao wala namang masama kung masyado kang nag-aambisyon or what. Pero magtrabaho ka, kumilos ka. Di ba? Nag-aambisyon ka na gusto mo, madalian na hindi ka nahihirapan. Like in our country, you're not really as an industrial country. You are more of agriculture. Which maraming bansa na highly industrialized. Pero kulang sila sa production ng pagkain. Yes. What if we go and concentrate on food production? Kasi yun yung meron tayo Di ba? Opo, tama po yun. Ang problema nga lang, sabi nung ilang doktor na nagre-react sa internet, kasi talagang yan na po ngayon pinag-uusapan. Oo, ito talaga. Lahat, latest kasi ito Symposium, forum, pati yung mga nasa likod na ng mga software na ito, sila na mismo nagbibigay ng paliwanag kung paano pakikinabangan yung kanilang software at ginagamit ng mga Google, ng mga Facebook, yung kanilang mga AI. Oo. At saka ito, meron din pang isang latest na pinag-aaralan ito yung mismong tao na talagang gustong-gustong yung AI ilagay na sa human. Kasi mas accurate. Itong ang nagpo-pursue dyan si Elon Musk. Kasi makikita natin kung mag-search po kayo, i-google nyo, ito yung taong, ang dami niya talaga ina-explain, nagsiseminar talaga siya tungkol sa AI na... AI hindi yung artificial intelligence. Oo, artificial intelligence po. Yan. Yun ang makukuha na. Yan yung ginagamit na natin sa internet. Ito na yung app na para mag-move yung isang robot. Galing AI po yan sa internet. Yan. Ayan yung lalaki na makikita mo, ang daming videos niya or ang daming niyang explanation na gusto niya mangyari itong AI na to ilagay na sa human brain. Kasi para mas accurate, mas efficient, mas precise mag-isip ang tao. Ano masasabi mo, sir? Pag meron nun? Yes, sir. Ako sa akin, I have nothing against with technology, But then, I still want to be a normal person. Pero di ba, mag-a-update ka na mag-a-update. Pero actually ito kasi sa actual na yung datang to, makikita mo kung isipin mo yung chips sa Sweden. Nangyayari na po to. Kung gusto mong i-lock yung door mo, yung para hindi ka basa-basa na nakakarnap, may ilalagay na chips dito sa kamay. Yan na po, halos ilang percent na po ang nagpapalagay sa Sweden. Yes. Kasi para yung bahay mo nakalak lang, ikaw lang identified. Hindi mabubuksan ng ibang tao kung hindi ka pipindot or sa kamay lang. Pati yung sa banking, doon sa bangko mo. Hindi makukuha na basa-basa sa bangko, kundi ikaw lang mismo. Kasi may chips. Naniwala ka naman doon. Pero, tignan nyo po, i-google nyo lang yan kasi nakikita lang natin para kasi yung iba hindi na nakapag-internet Maliit lang. Na emoji nga. Yes. Parang nakita ko ngayon. Kaya lang, syempre,
may mga error pa din yan. Okay. Kung Sa yung ngayon. mga card nyo nga, safety na dyan, Oo, yung magagaling na Galing, ano? nag- Pilipino galing, yung gagawa siguro. Okay, oh. Anyway, balitaan lang po natin yung iba na dito sa intelligence of internet, meron silang mga na-invento na. Ito yung ilan. Pero hindi, isa na lang sabihin natin. Dalawa pala. Yung sa sports, meron silang sensor na alam nila agad, kunyari sa, ano ba yung larong football. Diba? Doon malalaman nila agad kung ano naging injury ng tao Okay. dahil doon sa sensor. Pero ito yung pinakamatindi. Nilagyan nila ng sensor yung toilet bowl. Ang advantage daw doon para matrace yung pancreatitis cancer o pancreatic, gano'n. Kapag upo pa lang ng tao at doon sa pupo niya. So, laging makukolekta. Agad sasabihin sa'yo, advance. Kasi ito daw yung sakit na mahirap ma-detect. Okay. So, sa ganung paraan, yung sensor, magsasabi agad, matatrack niya agad kung ito may probability magkaroon na ng pancreatic cancer. Pupupo ka na, sasabihin na Pag sa'yo. pupo ng toilet bowl mo, di sabihin, magbebenta sila ng toilet bowl na may ganun na sensor or yung Posible. lalagay mo. Posible. Doon sa mga clinic na mga Kumbaga, pinapakita lang nila may purpose sila sa ganung mga Yung innovations. nung araw, nung nangongontrata pa ako, nung may construction firm pa ako, marami akong mga Japanese companies na ginawa. Alam mo yung mga toilet bowl nila, automatic lahat, push button. May taga-scrap pa. Hindi, talaga push button. Pati yung pag, let's say, nagpupo ka, may pipinding ka, hugasan, ganyan. Pati doon sa, yung sa pambabae, yung pagka monthly nila, meron din. May napkin din bibigay sa'yo. Oo, kaya ko nalaman kasi yun. Hindi, yung, meron kasi akong kasama na kasi Japanese yung pindot ng pindot pumupo. Narinig ko na lang sumigaw. Nako, iba yung ibang button yun na pindot niya. Yung automatic remover na. Ay, nako. Pero what I'm saying is talaga high-tech na talaga. Remover ng napkin. Isa pa nga, sir, isa pa nga po sa pinaka-high. That is true. That is a true story. Yes, okay. Sir, mabalik naman po tayo sa sabi ni Mama about sa technology. Isa po sa pinaka-advanced technology na nabasa ko, yung yung medyo related po sa company natin tsaka sa field nyo, yung nanorobots. So, ang silbi daw po ng nanorobots is i-inject siya sa bloodstream natin. Tapos may monitor na ikakabit sa braso. Tapos every time na kunyari po, ang mangyari is magkaroon ng problema sa katawan natin, automatically mag-a-alert na kaagad. Kumbaga masuntok ka sa dibdib, maglalagay din na, magbibigay ng alert na may concussion sa dibdib o may bali ka sa ribs. Wala na doktor niyan. Para pong wala na po doktor kasi sila na po yung magdadiagnose ka agad at magpapagamot ka na lang. Or meron pa daw po silang dina-develop na self-healing daw po. Actually, siguro in the right time, magugulat ang mga tao na laser can do all those things. Magugulat na lang sila pag inilabas na yan. Yes. At meron pa. Hindi lang doon sa human hindi. Doon sa mga gusto mag-diet. Meron na tang app na AI for human dietary. Yes, so matagal na po yung kasi in-explain doon ng ewan kung anong nationality yun. So may app doon. So hindi mo na kailangan punta ka lang ng app. Kung anong weight mo, height mo, tapos kung ano yung kinakain mo, kung anong kinakain mo, ilalagay mo lang doon. So, tapos may magla-login ka muna After nun, na ma-diagnose na nung AI na yun, i-enter mo lang, makikita mo na kaagad kung ano yung diet para sa'yo. Sabi niya, kasi makikita yon yung age, yung height, yung weight mo, makalagay doon. Wow, 75 kilos ka, 125. Ang mahirap nun, Miss Ana, yung sabihin, you are obese. Hindi, nakalagay doon overweight. So, overweight. kung gusto mo mag-diet, ito yung mga ibibigay sa yung diet. Ito, kailangan mo na ganito, ganito. Medyo high-tech talaga, maganda. Kasi di mo na kailangan pumunta doon sa... Pero yun po, after nun, i-check po yun ng doktor. Kung tama yung naka-prescribe sa'yo. Tapos i-email sa'yo yun. Sa dami ng matatabang tao, yun gumawa niyan. Sigurado, mayaman na po ngayon. Hindi, walang bibili siguro. Ang daming tatabang tao Ayun po, na po yun. So, doon sa mga nagde-diet,
pasok to kasi So, kita. itong Hindi. artificial intelligence, ibig lang sabihin, pinoprogram mo yung intelligence, yung kaalaman. Yes, opo. Ako parang tingin ko diyan parang nagiging submissive na ako sa mga machine against my capability Pero in the as a future, human. ganun na po eh. Paano ang gagawin natin to? Kasi Well, talaga patuloy pa rin nag-experiment Oh, sila. by eh. year 2020, Yung alam mga na nila, new ilang technologies. bilyong bagay na nasa computer na lahat. Mhm. By 2020, Malapit na. 2 years na lang Oh, diba? po. Ngayon So, po, parang ngayon pa lang, almost lahat ng bagay connected na sa internet. Ah. TV, phone, Tatanong ka lahat, relo. oh. No, yung mga bata nag-aaral, ang hawak nila iPad, iPad, bata, wala tablet. pong libro. Wala nang libro, naandun na lahat. mga school, mga science school, Paano tinuturo na yan. Eh. Alin? Obsolete na po yung ibang libro dahil hindi na updated sa Mhm. kasalukuyang panahon. Pero ako, Paano yun? naglilibro pa, gumagamit ako sa, yung libro, ginagamit ko. Kumuha ako ng masteral tsaka doctorate. Pero pagbukas, andun lang yung tablet ko. Huwag ganun eh. Hindi, Nakabukas may yung mga tablet. school na rin na wala ng books. Meron po. Tablet na lang. Talaga? Oh, yes. Tapos, Naano na lang nila, tablet na lang. magbabayad ka sa kanila ng yung Ilang libo. yung download mo. Yes. Ang tanong mga partners, papaano haharapin ng ating mga bet yung ganitong Oo, sitwasyon? yan. Kasi syempre, doktor din sila. Mhm. Sila isa sa tatamaan sa ating field, sa agriculture, livestock. Diba? Paano kaya Lahat mga yan. nutritionist? Ano? Paano yung nutritionist natin? Wala na ako ng trabaho nan. Itatanong na lang namin sa Oo. computer, anong magandang pagkain? Pero sa ng ngayon, ano wala ko? pa ako nakikita. Di ba gano'n? Ang timbang? At parang wala yata silang Nakakatawa ka pa. wala silang balak na gawing AI yung mga animal Hindi. nutritionist. Baka mamaya, tumitimbang, sabi nung artificial intelligence, ang timbang Timbang ng ng baboy. baboy na ito ay si 40. Kunyari, Ba, hindi ako papayag. 4 na ba yan? Ano lang? 40 pa lang. Nagko-contest ngayon yung may-ari doon sa artificial Internet, Ba't ganun? Hindi yung animal ko. Yung nagkapatiba. Yun. Ngayon, Oh, nag-malfunction. Mm. Hindi, kasi ganun nga darating yun, pati sa nutrition. At mga time na yun, siguro mga ano na ako no, wala na ako dito. Pero ako sa totoo, I would rather go on develop sophisticated equipment that will analyze kung ano yung manbawa. Yung blood samples o Yes. yung tissues, yung ganyan. For iba pa rin mag-isip ang human, of Yes, course. opo. Pero po ngayon, nung kakaklinik ko lang doon sa aking aso, sa si Donghei, masyadong high-tech na. Yung 15 to 20 minutes madidetect na kung may heartworm, ibang infection yung aso kasi dugo lang. Tapos kung mababa yung RCBC. Dati nung last time, 3 years ago, inaabot ng 1 oras, 2 oras bago ma-detect yung kung mababa ang dugo ng Baka aso. lamok Hindi, na just just ngayon, lamang. minutes na lang. Oo. Pero, doon sa ganung technology, maganda po ang nilalabas. Diyan sa Luang, sa Asian Hospital, doon sa Malite na meron dong dog clinic. Papasok lang nila sa tube yung aso. Opo. Pag nabot yan, titikman mo na. Masarap man. Anong menu? Aldereta. Diretso na pala po. So, Tapos ngayon, ang problema. pero sa ating po dito sa Pilipinas, ang mahal talaga magpa-clinic. Mas mahal pa ang clinic ng aso kaysa tao talaga. Mahal. Abay, Yung laboratory na lang, mahal talaga. Hindi, totoo yan. Kasi Apo. yung asong maraming spot. Dalmatian. Dalmatian. May nagbigay sa akin, binigay ko dun sa anak ko, nagkasakit din nila sa vet. Doon sa dog clinic. They spent about matagal na, ilang years na yun 12,000. Pero sabi ng vet, wala nang pag-asa yung Mhm. So, ako naman, ang naisip ko, total, binigyan na ng mga doktor to ng mga medication, siguro utilization. Pinasubukan ko nung atobi. Ayun. After Ayun. within 30 minutes, nag-throw out siya. So, nilabas niya yung mga plema, yung ganyan. So, alam ko na. Binigyan ko ng lugar, ay naka-recover. Yung aso ko, si Donghei, last week lang. Syempre, hindi naman maiwasan yan. Binibigyan ko talaga ng atubi doon sa kanyang tubig. Everyday yon.
lalong dinagdagan ko yung dosage niya, mas madaling nag-react doon sa mga antibiotic na i-intake niya. 1 day pa lang kumakain na siya. Kasi halos 1 linggo siyang hindi kumakain dahil may mga infection. Okay. So, bagamat tayo ay tutol, no? Kahit papaano sa panahon ngayon, di pa naman massive talaga yan, ha? Lalo na Pilipinas, Yes, ano? oo. So, bagamat tayo tutol, nananawagan din tayo, tao lang naman tayo, no? Nananawagan din tayo sa ating mga kaibigang bet na lalo pa nilang pagsikapan na maging, Oo. sabi nga, wholeheartedly, mapagsilbihan nila yung mga pasyente, customer nila, na hindi pa importante, gaya nung sinasabi Oh, mo. yes, oo. Totoo Ano? yun. At saka talagang husayan, parang balikan ka. Iyon. Tsaka, in this world, wala naman perfect. Iba pa rin yung bang machine, pag nagpunta siya, makakausap mo ba yan? Yun Wala nga, naman. yun, di yun ba? nga yung sinasabi ng ibang bet sa internet na tutol. Sabi nga nila, walang personal na yung client-patient bet relationship nawawala. Yeah. Tsaka yung thrill and fun of life. Hindi na magiging it's more fun in the Philippines kasi lahat robots na eh. Pero in fairness naman po dito sa atin, sa Pinas, yung nakikilala kong vet talagang asikaso nila Mahusay. yung mga pets pag nagpapaklinik ka. Hindi yung baka sasabi, bilhin mo to, puro bilhin lang, di naman Oo. nagaling Tapos, yung hayop. may kakilala rin ako, UP grad din vet din. Kilala niyo po ang kapatid dito. So, nasa Canada siya. So, ang kanyang career talaga as vet, pinractice niya doon. So, ngayon, medyo umalis siya para magsasarili kasi may mga nationality na Canadian na hindi niya nakasundo. Kasi nakikita niya rin na iba yung trato ng mga foreigners sa mga vet na Pilipino. Filipino. Bakit kaya? Racial discrimination. Sa racial. Yes. Oo. Okay. Na mas magaling sila. Ganun. Oo, mas magaling. So, syempre pag ganun yung nakikita mo, hindi ka na mag-stay sa ganung kumpanya. Dito ka na lang. Pilipino pero lang. parang nasa Canada pa rin siya actually. Parang alam ko magpuput na siya ng sarili niya or pupunta siya sa iba. Dito na lang. So, yun, usually kasi chinachat ko siya din siya. Tungkol dun sa anong dapat na yan. And actually, kung we were treated that way, I would rather say, kasalanan na din ng gobyerno natin yan. Kasi during yung marami nagagalit sa Marcos time, but that was a time when we earned our respect in the world. Sa ibang bansa. Sa ibang bansa. And sila Marcos, as you can see, they are really acted as statesman. Diba? Parang malaki ang difference noon at saka ngayon yung I have nothing against. Kaya lang, let's say, if you are the leader of one country, dapat you must act one. Yes. Diba? Kasi yung reputation, respeto, ganyan. Kasi ikaw yung pinakatatay diba? Yung whoever is the president. Wala tayong pinatatamaan ng kahit sino. But pero yun na nga. Hindi, but of course, we would like to idolize, of course, whoever is the president of our country. Tsaka para din na irespeto tayo. Kaya lang ngayon nga di ba, wala tayong kinabubuhay kundi magpaalila sa ibang bansa. So, yun na nga, minsan nakakalungkot. Ako minsan, pagka nasa ibang bansa ako, minsan, kung itrato nila yung Pilipino, tsaka kung magsalita sa Pilipino, you want to be happy? Go in the Philippines, girls are cheap. Ganun kababa. Ganun kababa. Lalo na nung araw na puro talaga maid lang ang trabaho. Minsan, may narinigan pa ako, we were in one table na it's a dinner, then you are a Filipino? Yeah, good. I've been to your country, sabi niya. It's a very wonderful country, most especially the women. Lagi babae. Ang tingin nila ganyan. You have a white skin, you got a little dollar, you live like a millionaire. Ganun ang tingin nila sa atin. Ang baba-baba. Kaya nga. Okay. Tingnan natin yung ating mga kababayan na nagbigay po ng oras sa atin. Alam niyo ho, nagpapasalamat kami sa inyo. Yes. Kasi binigyan niyo po kami ng panahon sa ganitong oras. Umuulan ba sa inyo? Yan. Babalikan natin yung mga dami po maraming salamat. Yes, maraming. Thank you po. Roland Andrade Gonzales, magandang hapon po. Yes. Sino pa? Si Ramon Belidio, Elmer Rosero, Imelda Ramos de la Cruz,
Dari Red, and Elmer Rosero, hello po. Juliet Magalang, Shalom po. Team Atubi watching from Israel. Yes, good afternoon. Then, Orly Mendoza, Cheryl Babiera, Roland Andrade Gonzalez, magandang hapon po watching from Alcor, Qatar. Magandang hapon po sa inyong lahat. Debbie Marteje Acebes. Mateha. Yes, Marvin Jun Nabaha. Ang Good ating afternoon, suki. sir. Si Lenny Aquino Mariano. Hi, Ma'am Len. Miss Lynn. Oh, Alicio Flormata. Bernard watching from KSA. Yes po. Si Lash Tolentino. Sige po, magaling po ang ayokong ako magbasa. Ikaw. sige po. Magaling po ang atubi. Yan po ang naging solusyon namin sa mga inahin na matagal maglandi. After walay sa biik, kaya ngayon hindi na kami nagtuturok ng pampalandi sa inahin. Yes. Maraming salamat po. Siguro sexy yung inahin. Ayan. Si Erwin Liar. Good afternoon po. Si Bernard. May work po ako today. Nood na lang na replay mamaya. Yes, more power. Team Atubi. Thank you. Thank you po. Sian Bryce Rinos Costin join. Isabel Alcantara watching from Hong Kong. God bless. Humor. Ali Banjan La Chica. Yes. Hello. Juliet Galang Magadan. Yes. And then? Ano po? New Reds Sherwin yan eh. Sherwin ba daw? Narakse. Narakse. Escaran. Oh. Ayan. I do have guilt na di ko alam anong lahi. Sabi ng technician ko, chapsuy daw lahi. I started using Atubi sa kanya. Di ako nag-expect ng maraming anak kasi daw first parity. At yung lahi daw, nung nanganak, 11 piglets lahat malusog. Wow, Sana good. very good. Thank you po. Kelvin, good afternoon. Debbie Marta Acebes, hello. Rusty Armadera, good afternoon po. Noel Gadi, Casey Pabuaya. Yes, hello. Remedios Mangiat, hello. Good afternoon po. And Debbie Marteja Acebes, ay naku, super fan po ako lahat products ninyo, Sir Walter. Lahat kinukwento ko nang galing ng May Tumalunga, ang galing ng May Tumalunga at May Tujen. Mga friend namin, mga seaman, nag-o-order na rin. Pati yung mga pang-animal. Ang galing talaga ng effect. Pati ang, ano yan? Aso namin. Pati aso namin, di mabaho ang pupo. Kudos to you, Sir Walter. Yes. Thank you very much Thank you Thank po. you. Imelda Ramos de la Cruz, hello. Hermes Hipolito. Hi, Sir Hermes. Yes, farmers. Okay. Elena Cabanayan. Hello. Good Hello afternoon po. po. Yan. Debbie Martes Acebes. Galing ng topic ninyo. Okay. Maraming salamat po. Sir Walter, sabi ni Ma'am Debbie, my idol. Yes. Galing ninyo. Pag tinatamad ako mag-water ng plant ko at mamatay, nadidiligan ko lang ng water na may atobi. Ayun. Thank you po. Thank you. Si Gwen Carillo, okay po. Good afternoon. Clark Espiritu, Joe Ortega, hello. Good afternoon from Cebu. Good afternoon, sir. Nasa Cebu ka ba? Oo, Jeremy Tandan, and si Ma'am Debbie ulit. Na-update knowledge ko sa inyo. Sipag nyo research, ha. Love you all. Thank Yes, you po. good. Sino pa yung susunod? Si Nelda Valencia, si Ma'am ulit. Sabi Ma'am ni Debbie, bakit po kamay lang nakikita sa inyo? Wala po kasi akong muka. Ayan, si Dennis Ramirez, more power, and June Alipio Jr. Good afternoon po. Casey Pabuya, magkano po ang Per kilo. ng dog food? Walter dog food. 130 per kilo, sir. Yan po, 130. Oo. Wala na. Okay. Remind po namin kayo sa seminar po sa July 14. Yes, sa July 14 po, free seminar po yan dito po sa Muntinlupa Cover Court. Magyakag po kayo, libre yan. Yan yung paano mag-umpisa sa negosyong patabain baboy at paano natin i-reduce ang cost ng halos 50% na miski bumagsak ang live weight, nakangiti pa rin tayo dahil may kita pa rin tayo. Oh, yes Yun. po. Mag-text lang po sa
Numerong 0917-875-4262 at sa 0917-540-8887 at 0939-917-2858. Yan po. Tsaka minsan baka yung kasi 'di ba nag-discuss tayo nung sa Kuhol, ano, ang daming nag-react, nag-request eh. Opo. Yung siguro babalikan namin yung paano gumawa ng pilot, ano lang, maliit lang. You start from your backyard na dito sa atin ng livelihood natin dito. Don't start big. Maliit lang. Kaya nga kailangan i-master muna natin. Ayan, so kasi kung ano yung mga ipapakain, ano ba mga characteristic tong coal na to, ano ba pwedeng gawin, paano magkakapera sa coal na to. Kumbaga magbibigay tayo ng parang sample na yung illustration kung paano gagawin to sa small, or paano ba yun? Kung paano Biski 1 square meter lang. Yun. 1 1 metro kwadrado. Makakapag-umpisa na ho kayo dyan. Okay. Para, oo, tama po yun, sir. Pero bago makalimutan, sa Sabado. Ano meron sa Sabado? Yung dub site. Oh, yes. Yan yung artificial insemination. Yung procedure method na ipapakita natin sa next Saturday. This coming Saturday yan. I-guest natin si Dr. Teng. Si Doc Teng. Siya yung sa dub site. Tuturuan tayo kung paano, pakikita sa atin yung kung paano gawin ng AI. Yes. Matututo kayo kasi alam mo napakahirap nung hindi ka marunong ng ganun eh. In case walang barako sa lugar nyo, hindi naman lahat ng lugar may barako eh. Yes, Yes, oo. At saka kasi pag AI, tatawag ka lang o order ka o babayaran mo sa kung ano yung mga pwedeng pagbayaran tapos padadala sa'yo ng courier. Ayun. Ngayon, dito alam mo na kung paano gagawin mo. So, ikaw na lang ang gagawa. Tama yun. At saka maganda niyan, makakapaghingi ka pa rin ng advice sa kanila. Tama. Ayun. So, siya yung nabibilan natin dyan sa reseller sa Pampanga. Kasi marami siyang yung mga in-refer namin na mga nag-aano ng mga patabay na may mga inahin, so, kalimitan nagpapakasta sila sa barako. Wala namang problema doon. Kailan minsan yung barakong kumakasamisan may dalang sakit. Nagkakasakit yung baboy niya. Saka yung quality na ng similya ng barako. So, hindi na maganda. Minsan uulit ilang beses yun. Sayang. Tsaka very, very satisfied. Tsaka yun, yung marami ang lumakinat sa fattening. So wala na silang barako. Ganun. Tama yun. Okay, so yun po. At napakaganda na ating paksa next Saturday. Farmer's Talk po, alas 8 ng umaga po yan. Again, we would like to invite you all doon po sa ating libre na seminar po and farmers forum na po yun. Mag-uusap-usap tayo pagkatapos ng topic na major topic. Tapos lahat ng issue na gusto niyo itanong, manok, kambing, baka, mga pananim, isda, lahat po yan pwede po nyo i-open up dun sa ating discussion doon. Hindi, tsaka dun sa mga OFW, hindi, miski yung nasa Mindanao, malalayo sa atin, wag niyong gawing problema na hindi nyo kaya o kaya OFW, maghihintay pa kayo bago bumalik ng Pilipinas, bago kayo mag-start. Sayang ang panahon. Sayang nga. Total, lagi din naman kayo nakatune in dito, tulad ng sabi namin sa inyo, mag-ano tayo sa Facebook Messenger ba yan? Facebook, o kaya Skype, then kung sino yung sa lugar ninyo na pwede natin turuan doon, o ikunan nyo lang ng camera, yung video nyo yung gagawin yung farm. From there, actual na tuturuan namin, i-guide namin kayo. Dito, sa screen natin makikita. So, at saka yung mga netizen nating mga nanonood, makikita, matututo din sila, nakakameron sila idea. Yes, opo. Yun. So, yun. Kailangan lang talaga, kung ano yung naririnig nila dito sa ating Farmer's Talk ay isagawa. No? Kaya naman pong gabayan kung talaga sa Facebook natin. Yes, magtanong po doon. Emily Palindige, join, she's watching from Japan. Yes. Asawa ni Jason niya. Okay. Si Emily. Tapos, ano yun, si Mekeni. Ano ba? Mekeni. Salamat po. Okay, yeah. so,
May nadagdag pa si Sir Berhel Berhel Samson. Samson. Yes. Good afternoon po. Magpalista na po lahat ng dadalo, pati kasama nyo. Oo. Kailangan na po namin ng listahan. Wag po kayong bigla na lang pupunta para mapaglaanan kayo ng silya. Oh, yun At saka wag ho kayong mahiya na mag-join dito sa ating na nababasa naman namin sa monitor kung anong mga questions ninyo. Pwede rin naman kayong tumawag ng direct habang nagpo-program kami. So, pwede naman namin i-accommodate. So, kumbaga nagkakameron tayo ng actual na discussion. At saka hindi naman argument, kundi more of more information constructive po. Solution sa mga problema nyo. Yan ang actually gustong-gusto namin. Yung mga problema ninyo sa farming o gusto nyo matuto, i-discuss natin dito ng actual. Tama yun. Okay? So, sana po yung ating paksa ngayon, unang-una na-update kayo para maging handa kayo. Oo. And then, mag-isip din yung ating mga vet kung paano lalo nilang ma-improve ang servisyo sa ating kapwa-tao. Well, at least na nagiging aware na kayo what's gonna be the future of the humanoids against the cyborg, the robots. Na kumbaga sa siguro to some extent limited lang na Kasi sir, alam niyo yung alam naman niya to yung maraming kumpanya na ngayon sa buong mundo yan na ngayon ang kanilang pinut up na negosyo. Yung paggawa ng mga sensors, robots, dumami na po. Actually, automation, robotics, that's what's going on right now. Kasi nga, sabi ko nga, gawa ng problema sa labor. Gawa na rin ng problema sa tao. Why people invested on this development, talagang malaking pera ang involved dito. Why? Because sasakit ng ulo sa tao, sa totoo. Yes. Lalo na actually nga, meron na pong human robot kitchen. Robot na yung mismo nagluluto. Iko-command mo na, anong gusto niyo? Spaghetti, caldereta. Yes, meron na po. Timpla ng coffee, simpleng-simpleng pagtimpla ng coffee, marunong sila. Although yung kalit-ligitan na paglagay ng paminta, soy sauce, yung asin, meron na po. Hindi ka na magluluto. Hindi ka na magluluto. Maghanap ako ng partner na unang-unang i-delete kong program, naging. Nabiro. Ayun, ang galing eh. Ganun, di ba? Kasi magluluto lang siya. Oo, magluluto. Alam mo, patok yan doon sa malalaking restaurant, pwede. Kasi pinoprogram sila. Pag kulang yung mga crew, pwede siya magluto. Alam niyo yung pagsantok pa lang ng burger, talaga ang galing, accurate, tapos precise. Pag taob niya ng ganun, walang katapon-tapon. Hindi ito yung sa burger, yung burger na yung bani pinunas muna doon sa tapos inilagay sa doon sa tinapay. Nakita ko yun. Isang lang yung fast food. Kaya ako pag kumakain sa labas, miskin naapakan ako ng waiter. Oh, thank you very much. It's so nice for you. Kasi mahirap na eh. No? Baka mamaya. Yes. They really do it. Kaya be nice to them. Kaya, yun. Ako din, natutunan ko yun sa inyo, sir. Dati, ganun ako konting lang. Bakit ganito? Ba't ganon? Ganon. Lalo na kung masyadong mahaba na yung pila, nagagalit na ako doon sa Tapos, pag maalat, pakitawag mo nga ganun ako. Pero magmula nung sabihin nyo sa akin yan, totoo naman pala, dapat di ka ganon. Oo, kasi hindi natin, syempre, hindi mo alam baka pagbalik nung nireklamo mong pagkain, so sobrang galit sa'yo ng tao. Yun. Diba? Kasi una ko nakita yun, there is this very famous actress na 5-star hotel, kumakain kami doon, ganyan. Nagalit siya, napakasuplada because she's very famous. So, sorry, ginawa na, inulit nila yung pagkain. Pero nung andun nag-spit yung mga waiter, yung mga bugar nila, inilagay, tapos isinerve nila. Ma'am, sorry po. Ganyan. Hindi kain siya na kain. Chin up pa siya. Hindi niya alam, pinagtatawanan doon because what she's eating right there is may mga trash. Yun. Yan. So, lahat tayo ay dapat mag-ibig sa ganun. Anyway, nasabi lang po natin yan, lahat-lahat na yan, parang payo. Ganun din sa ating mga vet, we wish you luck pa sa ating profesyon na binibigay sa tao. Sana po lalong pagbutihin. Itong topic natin ito, bis na makatulog ako ng mahimbing, hindi ako makakatulog nito. Bakit, sir? Ay, syempre, of course, I'm thinking about the future. Yung maraming madidisplay sa trabaho if you don't change. Pero nasa atin yan, nasa mga Pinoy Kasi sa kanila naman, ang mundo ay ayaw na hindi sasabay. Kaya talagang joy na. Ang dami na talaga nasa internet na
Ala ka nang sasangguniin kundi internet. Internet na lang. Well, yes, pero sabi nga nila, everybody still would like to go back to the basic. Ayoko lang na may dinosaur. Magkano ba ang konsulta ngayon sa vet? 500 Per konsulta? per O per consult tanong? yun. Per Mura na tanong? yun, 500, Oh. meron 750. Ganon Depende ang... ako. Pero last, Punta ako sa internet. yes, last, Kaso, kasi di ba, alam mo, mura? sa Pedya nga lang, 350, may 250 lang. Mas mahal pa yung aso. Yes po. Kakaano ko lang. Talaga. Kakapaklinik ko lang po. 500. Ganon? Mura na po Pambira. yun. Kailan ba ilalabas yung machine na yan? Yun Meron po tayong sasaguting dahil bago Mm. tayo matapos. Kanina lang po ito sa ating Facebook. Mm. I know na nanonood sa atin yung isang nagtanong noon, bakit daw, ang tanong niya to sa totoo lang. Bakit daw meron pong mga bet, yun ang salita niya, na galit po sa Atobi. Okay. Gusto natin marinig yung mismo sagot ni Sir. Yes. Kasi, yung mga vet, pag di ginamot nila yung mga hayop, so, minsan hindi nag-response, namatay. Ngayon, sinubuan ng Atobi o binigyan ng Atobi, nabuhay ngayong hayop. Ang totoo niyan, to all the vets, not only here locally, pati sa abroad. Kasi maraming gumagamit niyan secretly. Oo, sa abroad. Yes, so, ganito yan. Remember, yung technology was designed for the cells to function. So, miski anong gamot ang ibigay natin, alam naman ng betya, magagaling yan. Pati mga gamot na binibigay na, alam nila magagaling. Wag lang yung fake, Kaya lang, kung ibinigay mo, hindi nagre-response yung katawan ng tao, yung physiology, going down to the smallest, yung cells, hindi rin nila ma-utilize. Paano sila gagaling? Mhm. So, yung technology, ang ginawa lang ng technology dyan, lahat ng mga inputs na to will be converted in terms of energy. Yung technology natin is already an energy of different potentials. Ngayon, yung technology, once na ibinigay natin sa hayop, sinubuan, at nabasa nung laway nila, yung liquid, body liquid, yung electroconductivity, yung pH niya, madidisperse agad, madidetect agad ng technology kung ano yung potentials na kailangan ng bawat cells, let's say heart, intestine, ganyan, through yung electromagnetic field, electromagnetic na nire-radiate ng cells from the center, Mhm. doon sa crib. Madidetect niya, ang gagawin ng technology, yung potential na kailangan, i-charge yung magpa-function ngayon yung cells. Pag nag-function yun, papasok na ngayon yung medication ng doktor. Kasi yung energy ko, pag nagamit mo yun, syempre wala na yun, kailangan yung masustain niya yan. So, ang papalit na doon, yung mga medication ng doktor, i-convert naman into energy again doon sa crib. Kaya gumagaling yung hayop. But it is not actually Atobi. Atobi is not a medicine or medication. Yes. That's why it's called performance enhancer. Performance enhancer in a different level on the A potentials. Yun lang kaibahan natin. So, dapat hindi ma-misinterpret. So, hindi tayo kaaway ng Hindi mga natin vet. inaalisan sila ng pwesto. Yes. Oo. So, tulong-tulong pa nga kasi Yeah. tayo as yung ating technology plus vet, magkakatulong po yan. Yeah. Katulad nung 1:5 hog budget feed natin. Yung hog budget feed was designed para i-reduce natin yung cost to produce. Kasi halimbawa, katulad nung marami nagsarang piggery, they could not afford to buy, let's say 30 pesos a kilo ng feed, tapos bagsak yung live weight, dilogi sila ngayon. Yung 1:5 hog budget feed, meron siyang multiplying factor na ginagawa na mag-i-interact, making use of the hydrogen and oxygen, yun tsaka yung potentials of hydrogen ions doon sa liquid, na i-interact niya doon sa, kaya nga di ba ngayon sinasamahan natin sa ng commercial feeds. Kasi when that time that we have tried it yung pure form, okay naman siya. But we found out na during our experiment, it's a lot better na samahan natin itong commercial feeds. Tapos to be nano-based mix, So na-test natin yung nutrition niya, mas tumaas ang nutrition, mas bumaba yung cost. So ibig sabihin, ang natin dito, everybody industry is our friend. Mhm. We are actually supporting. Kasi for example, yung feed mill, yung manufacture the feeds, nagsara yung mga bumben, saan mo ibebenta? So we're trying to save the industry na, okay, we develop this. Wag, kailangan natin yung feeds na yan. Yes. Oo. Kumina ang nutritional content because nag-volatilize yung iba,
wag, meron tayong nano-based mist kami, para nano-based. mapunuan. I-enhance niya ulit. Yung nawala, pupunaan niya ulit yun. Opo. Kasi nakakapag-reconfigurate siya doon ng kailangan sa katawan ng hayop, nakakulangan, pag nasa loob na during the metabolic process. Yung technology natin is yun nga lang kakaiba because we speak more on a deeper scale. But hindi tayo kalaban ng bawat sa tinitingnan natin na angle na like antibiotic. We don't recommend na tanggalin mo yung antibiotic kasi malaking tulong yan. But yung worries ng tao na yung maiiwan yung mga residues, chemicals, that's the job of ATOB. Natatanggal yan on the cellular level. What is these cells? These are the meat that we eat. These are yung mga isaw o anything na galing sa animals na kinakain yan. It's made out of cells. So on the cellular level, na-detox natin yan, natatanggal. Miski pa i-test nyo yan, laboratory, 10 beses. We can guarantee that provided you follow the right dosage. So, wala tayong kalaban. Kumbaga, we just don't want to come out with that title na a saver. We don't like that. Maybe it's more of a team. That's why we are your friend. We would like to team up with you para i-save natin yung mga farmers para magkameron sila ng livelihood. And then later on, still food. Kailangan Kasi na tayo. hanggat merong nag-aalaga sa field ng livestock, for example, meron tayong mga vet na magsiservisyo dyan, merong gagawa ng feeds, buhay ang buong mekanismo ng industriya. Yes. Pag hindi na nag-alaga to dahil nagka-problema, hindi na solusyonan, unti-unti, nawawala yung mga mag-aalaga. Wala na rin. Wala nang tatrabahuin ng bilang as nutritionist katulad ko, at saka yung mga vet, di ba? So, yun ang trabaho natin. Yung mentality nga na, to help them and save the industry. Kasi nga, yung greediness, selfishness, yan ang minsan mahirap. Gusto nila sila lang. No, you cannot, nobody can stand alone. Hindi pwede yun. Kailangan maging friendly competitor tayo na, hindi naman competitor, but magsama-sama tayo. Tulungan natin muna ng mga farmers o mga tao na kumita do sa industriya. Kasi pag kumita yan, mag-e-expand. The more, kung nag-expand yan, nakinabang sila, kumita sila, the more na makakabenta kayo yung mga feeds ninyo kasi maraming gagamitin. Tsaka may pambili sila kasi may kita eh. Diba? Tama naman. Yun. Okay, so sana po ay napakinabangan nyo kahit kunti yung ating discussion dito. Bilang panghuli, batiin po natin yung iba pang mga humabol. Si Sir Aureliano Eric, Joe Arnante, yes, good afternoon, and si Sir June N. Elipio Jr., good afternoon po. Kakauwi lang po namin ni Mrs. OFW kami pareho and we're decided na mag-alaga po ng baboy and other livestock. Ano pong maipapayo nyo sa amin bilang mga newcomer sa larangan ng pag-aalaga ng baboy? Kasi wala po kaming knowledge talaga. At isa ang ATOB sa napili kong ipapakain. Salamat po. Well, ako, unang-una, nandito na ho ba kayo sa Pilipinas? Nandito na rin. Opo. So, kung nandito, pasyalo kayo sa office kung malapit lang kayo dito. Kung hindi naman, pwede naman tayong mag-usap by phone o kaya through internet. Kung, ipakita niyo yung lugar ninyo, bibigyan namin kayo instructions. Kaya miski naandyan kayo, malayo tayo, we make use of the technology. Ito, yung technology yung dinevelop nila. Ito, very useful to. So, gamitin natin ang gamitin. Yes. Okay. Yes, sir. Thank you kay Romilyn Bulan and Romeo Cobrador watching from Jubail, Kingdom of Saudi Arabia. Thank you. Kami po ay kapos na sa oras. Salamat po ng marami sa lahat ng mga nanood, nakinig, at nag-comment din. Thank you so much. Thank you po. Overtime na yata tayo, no? Naku, magbabayad tayo. Okay. Thank you po. At doon po sa ating mga listeners, sa Sabado ulit tayo magkarinigan. Yes. Just remember, Team ATOB will continue to educate, Share. Inspire others. Bye-bye. Yes. Bye-bye. Bye-bye.